Sana tapos na 'to ngayon, eh. Kasi tinanong si Auntie Claire, eh, yun pong napapabalita na humihingi po si VP Sara ng dialogue. Alam niyo po nagbalita po niyan panay mga hindi po nila sinabing balita 'no, tsismis. Ang mga nagtsismis po niyan si Arnold Clavio, ito po sila Jesus Palsis, panay po mga kalaban ng mga Duterte. Yan po ang mga nagtsitsismis niyan. Ngayon tinanong po 'to si Auntie Claire, di ko maintindihan. Hindi makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na ano. Hindi raw makukumpirma. Tinanong po kung totoo ba na nagre-request si VP Sara, eh. They will not confirm nor denied. Anong uri namang sagot yan? Pero wala na po kaming pakialam dyan. Alam naman namin gawa-gawa nyo lang yung fake news na yan na si VP Sara makikiusap kay BBM ng closed door meeting. Utot nyo. Tignan nyo po lumaro yung media natin. Ito po, Manila Bulletin. Sabi ng Manila Bulletin, confidential funds spent on tree planting activities. OVP executive tells impeachment court. Yun yung napakinggan nyo, Manila Bulletin, talaga. Nanood kami ng ng hearing. Kung nabanggit man yung tree planting na yan, hindi po sinabi na yung, tingnan nyo po kung paano manlinlang, hindi na kayo pwede makapanlinlang kayong mga taga-media. Nanonood po ng live yung mga tao. Ang dami pong pinag-usapan sa hearing, eh. Hindi po pinag-usapan yung tree planting dyan. Ang tindi man lang, no? Hindi po ginamit ang confidential fund sa tree planting. Meron po ba sinabi si Acosta? Ang sinasabing activity, yung tree planting, yan po yung tinatawag na nation building activities, di ba? O ganun yung termino ni Acosta. Pero hindi po sinabi na yan po ang pinaggamitan. Wala na kayong malilinlang. Kayong mga taga-media. Hindi nyo na malilinlang ang mga tao. Ito po, isang pauso. Si Representative Percy Sedanya. Tabingi rin ang katwiran nito, eh. Tignan nyo po, yung katwiran nila. Actually, ito talaga yung gustong palabasin ni Ligutan, di ba? Ano po, sige, dito muna tayo kay Ligutan. Ano ba drama ni Ligutan? Ang daming pautot. Meron pang reproduction ng mga pera, ganito kakapal. Anong koneksyon? Meron po bang kumu-question? Pinagdududahan nyo ba na nag-withdraw si Acosta ng pera? Para saan po yun? Additional dagdag drama lang po yun. Wala naman pong kumu-question na kung nag-withdraw ba talaga o hindi si Acosta dahil mismong Tagalan Bank nagsabi na nag-withdraw si Acosta. Pera ang withdraw. Hindi ko maintindihan. Talagang gusto lang magdrama, eh, na ganito karami yung 100. Alam niyo po, may ideya na po kami sa mga maramihang pera dahil yung mga maleta boys, isang maleta, more or less, 53 million ang halaga. Ano po ang katakataga doon? Gym bag. 125, 4 na gym bag. Ano po katakataka? Isang maleta, 53 million, eh. Yung gym bag na malaki, 4 na ganun, 125. Ano po problema doon? Walang problema. Added drama lang para lang merong usapan na may pera. Di ba? Tapos AI. Wala pong katuturan yung pinakita ni Ligutan. Ano pa po ang pinapakita ni Ligutan na nagdrama? Sino ang nag-utos sa inyo na ibigay kay La Chica ang 125 million? Inutusan po ako ng aming head na si VP Sara Duterte. Ano po ang problema na inutusan si Acosta na ni VP Sara Duterte? Parang
parang krimen yung pinagawa di ba? Sino ang nag-utos sa'yo na barilin mo sa ulo yung tao? Hindi naman po ganun ang naganap eh. Akala mo simple, sinong nag-utos sa'yo para kidnapin yung bata na yan? Hindi naman po ganun eh. Sino nag-utos sa'yo para ibigay, gastusin yung impeachment, yung impeachment, yung confidential fund. Isa pang drama. Ang gusto nilang palabasin, ang gustong palabasin ni Ligutan, bakit binigay mo kay La Chica, samantalang ikaw ang disbursement officer? Ang ibig nyo sabihin, bilang disbursement officer, siya lang ang gagastos ng 125 million. Tandaan po ninyo, disbursement officer po siya ng OBP, hindi po ng confidential fund. Dinisburse niya yung confidential fund kay La Chica kasi si La Chica nakakaalam kung paano gastusin yung confidential fund. Bilang kinakailangan naman sila Chica mag-submit sa kanya ng pinagkagastusan dahil ire-report nila yan. Dinadramahan nyo lang Ligutan eh. Nagdadrama lang kayo. Pero sa totoo lang, ano ang nilabag doon? Sasabihin nyo, mali yun na binigay mo sa kanyang pera kasi hindi naman siya disbursement officer. Dinisburse niya nga eh. Binigay niya nga kay Ligutan eh. Yun na yung disbursement niya. Ano ba mahirap unawain dun? May mali po ba? Depende na sa COA yan kung mali. Sabi nga ng COA eh. Teka muna, mamaya na tayo sa sinabi ng COA. Walang iya talaga. Kaya ito lang. Ang nakakapagduda daw ayon kay Mikhail Yuri, sino nag-utos kay Ligutan na mag-makeup ng makapal? Ano ang layunin niya sa ganoong utos? alam po ninyo na ito po, yung 125 million, alam na natin lahat na yan po ay gagamitin sa confidential fund. Di ba? Para ang drama pa. Sino po ang nag-utos sa inyo na ibigay kay La Chica ang 125 million? Ngayon, ano po ang problema kung binigay po sa utos ni BP Sara? Hindi ba dapat siya talaga mag-utos dahil pondo talaga ng Vice President yan? Pag confidential po, hindi po pwedeng ipaalam sa lahat ng mga tauhan ng OBP. Dapat mga piling tao lang po nakakaalam, confidential nga eh. Ngayon, sabihin na po natin so sino po magpapasya kung mali o tama yan? Kung may paglabag o merong violation o wala? COA. Di ba? Hindi po si Ligutan, hindi po yung prosecution, lalong hindi po yung impeachment trial. Kasi yan po ay auditing. Hindi naman po ang magsasabi po kung may paglabag o pag may violation na ginawa, COA lang po. At yan na nga yung sinabi ng COA. May paglabag o merong violation. Kaya nag-issue sila ng notice of disallowance. Paulit-ulit lang tayo eh. Di ba? Notice of disallowance. Inissuean nga si BP Sara dahil hindi nga ina-allowed ng COA yun. Hindi, itong 125, ano to eh. Iba yung kaso dito eh. Ang hindi ina-allowed ng COA, yung hindi po OR. Magkaiba. Yung susunod, yung hindi na inallowed dahil ibinigay lang kay La Chica. Kaya nga nag-issue yung COA ng notice of disallowance, dinidisallowed nila eh. Pero ang tanong, final na ba yun? Hindi pa. O hindi pa pala, anong pinag-uusapan natin?
Hindi po yan pilosopo, hindi po pamimilosopo yan. Usapin po to ng batas kasi tatanggalin nyo na yung pagiging vice president niya, idadaan nyo po yan sa batas. Pag notice of disallowance ba, dapat tanggalin yung tao? Wala pong ganyan. Hindi po tinatanggal yung... pag may notice of disallowance, ang dami na natanggal na tao sa gobyerno. Halos, ang notice of disallowance po, napaka-normal po niya na binibigay ng COA. Kukumpletuhin mo lang yung mga papeles niyan. Ibig sabihin, bibigyan pa po ng chance yung OBP, nasa time pa po yung Office of the Vice President, nasa time pa sila ng pag-aapila, sa COA pa rin. Pwede pa pong baguhin ng COA yung kanilang notice of disallowance. Ano po ang inaaksayan natin na 25 million a day? Opo, alam niyo ba yung 25 million a day kung ilan pong araw lang yun? Yung 125 sa 25 million a day, alam niyo po kung ilang araw lang yun? 5. Nakailang araw na tayo? 16. May utang na tayo sa habulin niyo yung 125, may utang na kayo. Mas malaki pa po yung ginagastos para habulin yung 125. Hindi po yan krimen. Hindi po kasi pamilyar yung mga tao. Sinasamantala lang po nila yung hindi pagiging pamilyar ng mga tao sa COA, sa trabaho ng COA, kaya pinalalabas nila na akala mo may krimen. Simple lang naman po Merong confidential fund si BP Sara, ginastos nila. Sabi ng COA, hindi namin inaalaw yung paggastos nyo. Kaya nag-issue ng disallowance. Disallowed. Ngayon, bilang COA, pagpapaliwanagin mo o bibigyan mo ng time yung Office of the Vice President para iliwanag nila, ipaliwanag sa'yo bakit hindi sila dapat dinidisallowed. Naroon pa lang po tayo. Parang, tapos, in-impeach nyo na si BP Sara dahil dyan? Wala po yan, hindi po yan impeachable. Ayan po, talagang pwede silang sampahan dyan ng hindi ko lang alam pero kung balasubas yung pwede silang sampahan dyan ng yan ang illegal na paggastos ng pera ng taong bayan. Ini-impeach mo yung isang tao na wala namang basehan. Hindi po impeachable yan. Ang disallowance po, hindi po yan nakalagay sa impeachable offense. Kinakailangan mo pa ngayon patunayan na yung 125 na yan, binulsan ni BP Sara bago mo. Putya, hirap na nga kayong patunayan na mali. Yun Okay. So yan po yung ayalag niya niligutan na palpak naman yung pagdadrama niya. Ano ngayon kung inutos ni BP Sara? Natural siya mag-utos nun dahil siya yung Vice President Siya talaga nag-request niyang ng confidential fund